Hindi lang teritoryo, kundi maging ang likas na yaman binabantayan ng mga sundalong nakadestino sa Kalayaan Islands na binisita ng AFP sa nagpapatuloy nitong Maritime Patrol Mission. Ang sitwasyon ng mga sundalong nakadestino roon, tinutukan live ni Chino Gaston. Chino. Vicky, sa pangalawang araw ng pag-iikot ng BRP Andres Bonifacio sa mga islang okupado ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group, wala tayong namamatang lumalapit o bumubuntot man lang ng mga Chinese vessels. Bagamat may dalawang Chinese militia vessels umano na na-detect malapit sa Likas Island kung saan tayo bumaba kanina para makausap ang ilang mga sundalong nakadestino dito. Hindi naging hadlang ang masungit na panahon na sumalubong sa Embedded Maritime Patrol Mission sa Kalayaan Islands ng AFP kasama ang mga miyembro ng media. Sa pangatlong araw ng misyon, narating namin ang Likas Island, isa sa pinakamalayong isla na okupado ng Pilipinas. Agaw pansin sa gitna ng puting buhangin ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Para dagdagan ang makakain ng mga nakadestino dito, nagpapalaki sila rito ng mga kambing, mga manok at may sariling vegetable garden. Ang tubig inumin, bagamat nagmumula sa mga resupply mission, nakukuha din sa balon na ito at isinasala sa desalination machine. May generator naman at solar facility para may kuryente ang isla. Dahil buwan ang binibilang sa rotation sa isla, isa raw ito sa pinakamahirap na duty na naranasan ni Technical Sergeant Nino Calbog. Mabuti na lang daw at may wifi para makontak ang mga pamilya. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila itong tinatrabaho ko bilang sundalo, palayo sa pamilya. Bukod sa regular na pagsusupply ng tubig at pagkain, prioridad din ng AFP na pagandahin ang mga pasilidad sa 9 na islang okupado ng Pilipinas. Kung malayo ka sa family mo, kumbaga a simple Wi-Fi signal or a simple entertainment is malaking bagay na po sa amin. From time to time, we are improving our facilities dito po and how to improve the way of life ng ating mga sundalo. Pero hindi lang occupation ng isla ang pakay ng mga sundalo rito. May mga paghahanda din sakaling lusubin ng isla. Bagay natanggap na raw ng mga sundalong nagbabantay. Karangalan din namin na at least itong station namin, mabantayan dito na siyempre trabaho namin yung pangalagaan dito para sa ating sambayanan. Angkop sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Likas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ang ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong Likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. Kahapon narating din namin ang Parola Island, nakatabi lang ang Pugad Island na okupado naman ng Vietnam. Pero dahil sa masamang panahon, hindi na kami nakababa ng isla. Kitang-kita ang pagkakaiba sa pasilidad ng dalawang isla. Kung halos di makita ang naval station sa Parola, tanaw na tanaw naman ang mga radar dome at iba pang malalaking gusali sa isla ng mga Vietnamese. Vicky, ayon sa AFP, magiging priority din ang pagpapaganda ng mga pasilidad ng mga isla gaya ng nabisita natin kanina sa Likas at hindi lamang magko-concentrate sa Pag-asa Island kung saan kumpleto na nga ang runway, dinadagdagan pa at halos tapos na rin ang ginagawang watchtower at ang pagpapalawak ng sinasabing o tinatawag na boat shelter na magagamit ng civilian at military ships. At live mula rito sa Kalayaan Island Group, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.